Ang KNN ay hatid sa inyo ng UNICEF. Andito sa mga letters na to, ang clues para sa story ang mapapanood natin ngayon. Sama ko rin ngayon ang mga estudyante kasama sa game. Kung ganon, start na tayo. O, ganito lang mangyayari. Pag sinabi kong go, pupunta kayo sa mga letrang yon, bubuin niyo yung word na tinutukoy ko. Alright? Okay. Ready na ba? Okay, para sa first word natin, ito ay isang lugar mula sa Panay Island. Ito rin ay tinaguri ang seafood capital of the Philippines. Go! Pinabuna ba kayo? Eto pala! Ayan, tama yung sagot mo. Anong pangalan mo? Ayan, Isa, halika dito. Sama ka dito sa akin. May tatanong ako. Yan. Isa, bukod dun sa mga clues na binigay kanina ni Jessica, ano pang alam mo tungkol sa Capiz? Maganda yung mga beach dun. Maganda yung mga beach dun? Oo nga. Alam mo, gusto ko yung punta yung mga beach dun. Maganda, ano pa? Nakatira dun pinsan mo? Nakatira dun pinsan mo? Oo, yan. Oo, yan. Pero alam mo, Jessica, kasi tutulungan tayo ni Isa na magpakilala sa unang ulat, diba? Hindi lang mga sayawan, kantahan at kainan mga nakakita sa mga festival. Meron ding mga paligsahan tulad ng kite flying. Kaya panoorin natin ang mga makukulay na saranggola sa ulat ni Shane mula sa Capiz. Yes, check this out! Sa dami ng mga modernong laro dito sa amin, bihira ng gawing libangan ang mga katutubong laro, tulad na lang ng pagpapalipad ng saranggola. Dahil dito, ay sinubukan naming magsagawa ng misyon na humanap ng mga naglalaro't nagpapalipad ng saranggola. First stop, dito sa Mineral Stadium sa lungsod ng Roxas. Dito, nakakita kami ng mga saranggolang makukulay at may sari-saring hugis. Iba't ibang disenyo ang nagpatingkad sa kalangitan. Aba, maging ang tigre ay pinalilipad na rin. Napag-alaman namin ang pagpapalipad ng mga saranggolang ito ay bahagi ng pagdiriwang ng anibersaryo ng lalawigan. Second stop, ang bayan ng Panay. Dito ay may inabutan kaming mga batang gumagawa ng saranggola. Isasali raw nila ang mga ito sa isang contest na idadaos ng lokal na pamahalaan bilang bahagi ng pista ng bayan. Maya-maya pa ay bitbit na ng mga kalahok ang kanilang mga ginawang saranggola upang paliparin. Kung sino ang may pinakamagandang disenyo, siyang mananalo. Sayang nga't di namin naabutan ang judging. Kayo, sa tingin nyo, alin saranggola ang pinakamaganda? Ang pagpapalipad ng saranggola, katulad ng ibang katutubong laro, ay unti-unti na rin napapalitan ng mga modernong libangan. Mabuti na lamang at may mga nagmamalasakit pang mapanatili ang larong ito. Tulad ko'y, nagpapasalamat din ang mga batang participants. Siyempre, enjoy kapag nakita mo lang worth mamalang yung mga ginpan, yung mga paghimo sa mga borador. Ay, manami. Manami mga tulog sa borador sa mga angin lang. Kaya manay, makakita sa borador na tsura. Kahit di ako nakapagpalipad ng saranggola, sa panunood lamang ay nadama ko ang saya at tuwang dulot ng katutubong larong ito. Ang kagandahan pa nito'y di na kailangang gumasta ng malaking halaga upang malibang. Sana, kahit walang okasyon o kahit ordinaryong araw sa ating lugar, ay tangkilikin pa rin natin ang pagpapalipad ng saranggola.